Paano mag-fill up ng ACOP or Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioner sa SSS. By the way, ang form na ito ay mada-download sa SSS website. Pumunta lamang sa www.sss.gov.ph. Okay. Gumamit lang ng black ink, black na ballpen, and all capital letters. Okay. Sa part 1 ay deceased members data. So, dito mag-fill up. Una ay ang SSS number ng deceased member. Last name, and middle name, and then date of birth ng deceased member. So, yan yung sa part 1. Type of pension, i-check lang ang SS death. Ayan, i-check lang yung box. Part 2, pensioners data. So, ikaw na pensioner, surviving spouse, ay sa'yo na to dito na part. So, yung birthday mo as asawa, lagay dito sa date of birth. And then, ang iyong, kung ikaw ay SSS member also, ilagay mo dito ang iyong SSS number. And then, apelyido mo, and first name, and then, ang iyong middle name. And then, yung iyong address, ayan, house and lot, street, subdivision, yung barangay, city, province, and also Philippines, saang country. So, lahat ng kailangang i-fill up ay fill upan dahil kailangan yan para hindi kayo pabalik-balik sa SS, no? And then, ang iyong contact number, i-write din dito ang iyong email address, postal code. So, ikaw na claimant as surviving spouse, ilagay mo yung pangalan mo, pirma, relationship mo, ilagay mo na wife ka kasi or husband ka ba ng deceased member. Sa part 4 questionnaire, ilagay dito yung name of dependent minor, incapacitated children. So, kung meron kayong anak, ilagay nyo yung pangalan dito, and then ang kanilang birthday. So, dito naman kung ikaw ay meron kang ka-live-in partner or nag-asawa kang muli, ilagay mo yung pangalan, and then kung kailan kayo nagsasama or nagpakasal. Siguro naman, hindi ka pupunta naman sa ACOP kung ikaw ay may live-in partner or nagpakasal ng muli kasi bawal yun sa SSS. After that, pipirma kayo dito, sulat yung pangalan nyo, and then kung kailan kayo nag-sign. So, ito yung first page. Sa pangalawang page, isulat nyo yung pangalan nyo and then pirma. And then the rest ay ang SSS na niyan ang mag-fill up kung pasado ba kayo or hindi sa interview. After nyo mag-fill up ng ACO form or Annual Confirmation of Pensioners, ay pwede na kayong pumunta sa SSS para mag-report sa ACOP. By the way, ang ACOP ay nangyayari siya once a year during the birth month of your deceased spouse. And i-check nyo yung SSS last digit number dahil sa SSS ay number coding pa din sila. Kung ano yung last digit ay may araw yan kung kailan kayo pumunta. Check nyo lang. Ito yung guide. Okay. So, sa pagre-report nyo, of course, kailangan nyo ng agahan kasi mahaba ang pila. And then, magdala lang kayo ng, kung mayroon kayong primary ID, isa nun. And then, kung wala naman, ay 2 secondary ID. Meron yung mga question, tatanungin kayo about sa inyong life status. Kung like, nag-asawa ka bang muli? Meron ka bang kinakasamang muli? Kung meron kayong anak, tinatanong din nila kung nagtatrabaho ang bata, kung nag-aaral, kung nasaan na ngayon, ganyan. Marami silang katanungan about sa life mo.
So, kailangan nyo mag-report ng AKOP yearly para hindi mantala ang inyong pensyon. Dahil pag kayo ay nag-skip, hindi kayo nag-AKOP, ititigil nila ang pagpapadala nila sa bangko ng inyong pensyon.